Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa lahat ng balik Islam Muslim o magbabalik Islam pa lang. Tayo ulit ng babasahin. Dami nangyayari sa mundo, sa bansang ito. Hindi matapos-tapos. Minsan, ang instrumento ng mga Diyos na tao, minsan hindi na natin namamalayan na nakakaharap na natin. Ito yung palimbawa ng babasahin ko. Katotohanan, kasawian sa kanila na hindi naniwala na kanilang makakadaupang palad si Allah hanggang sa di kaginsa-ginsa ang huling oras. Mga tanda ng kamatayan ay sumapit na sa kanila at sila ay magsasabi, kasawian sa amin na kami ay nagpabaya. Sapagat kanilang dadalhin ang pasanin, mga kasalanan sa kanilang likod, at tunay na kasamaan ang mga pasanin na kanilang dadalhin. Katulad ng mga nangyayari ngayon sa bansang ito, ang korupsyon, ang mga tao nagrarally nang dahil sa korupsyon nangyayari, nang dahil sa kasalanan ng mga nasa posisyon. Minsan, nandito na naman tayo sa minsan o talagang tawag doon, nabuhos na rin sa pang-aabuso at kalalaan. Hindi mo talaga matatakasan ng pag-usga ng sangkatauhan pag ang iyong kasalanan ay punong-puno na. Hindi na kasya, nagsasayang na. Tulad halimbawa ng tubig sa balde, punong-puno na. Kaya minsan, kailangan mong ilipat. Sa pagkakataong ito, sisihan na lang sila. Sisihan, turuan. Then, ang bagay na mas lalo nilang pinatatagal, mas lalo nilang pinalalaki ang mga kasalanan nila. Sabagay, ang bagay na parami din ang naghuhusga sa kanila. Katulad ng mga taong nagrarally, pagod ng tao, mga taxes, mga benepisyo na dapat na ibibigay sa kanila. Mga mahihirap, mayaman na mas lalong yung mayaman. Mahihirap na mas lalong naghihirap ng dahil sa mga sakim. Baka paragraph na tayo. Balik tayo sa pipiliin ko ulit na babasahin. At ang buhay sa mundong ito ay wala ng iba, kundi isang paglalaro lamang at paglilibang. Speaking of paglalaro lamang at paglilibang, marami tayong nakikitang mga anak ng mga politiko o mga taong involved sa korupsyon na nagliliwaliw lang, nagpapasarap sa buhay, nagsasayang ng pera na hindi naman nila pinaghirapan. So, for that is that, nagtatago kung kailan ang magulang ay dakit.
ang mga spoiled brat, stubborn, mga klase ng ganyan na mga anak ng mga sakim. Speaking, hindi nag-aalinlangan magsayang ng pera, hindi nag-aalinlangan magsayang ng pagkain o kung ano man, dahil hindi nila pinaghirapan. At ang buhay, datapwat higit na mainam ang tahanan sa kanilang buhay para sa mga matutuwid. Di ba kayo makakaunawa? Tunay naming batid ang dalamhati na dinudulot ng kanilang mga salita sa iyo. O Muhammad, katotohanang hindi ikaw ang kanilang tinatakwil, ngunit ang mga talata ng Quran ni Allah ang tinatakwil ng zalimon, mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at mapaggawa ng kamalian. Mga ganitong klaseng mga tao, mga nagliliwaliw, mga walang minsan humihiwalay na rin ang mga paniniwala, pananampalataya natin dahil sa mga luho natin. Nawawala tayo sa mga direksyon natin. Tunay naming batid ang mga Diyos o kahit ang mga patay or sino pa man dyan ay nakikinig. Tinitingnan lang, minamasdan lang tayo sa lahat ng mga ginagawa natin. Kahit anong mali o tama man ang ginagawa natin, tayo mga buhay ang nagpapaganda sa mundong ito. Katotohanang hindi ikaw ang kanilang tinatakwil, ngunit ang mga talata ng Quran ni Allah ang tinatakwil ng zalimon. Papunta na yun, mga zalimon. Ibig sabihin ng mga zalimon, mga pagsamba sa Diyos-Diyosan at papaggawa ng kamalian. Katotohanang marami na sa mga sugo ang itinakwil ng una pa sa iyo, O Muhammad, datapwat sa pamamagitan ng pagtsatsaga, sila ay nagbata sa kanilang pagtatakwil. Natapos na yung oras ko. At sila ay nasaktan, napahamak, hanggang ang aming tulong ay dumatal sa kanila at walang sino man ang makakapagpabago sa mga salita, mga pangako ni Allah. Katotohanang dumatal na sa iyo ang balita hinggil sa mga sugo. Marahil ay alam natin ang mga sugo or instrumento or mensahero o kayang magpagamit, kayang ialay ang buhay para sa lahat. Mga nagsasakripisyo, ika nga. Excuse me. Hanggang dun lang muna at paubos na ang oras ko. Next